So, paano nga ba mag-adjust ng ating thermostat para mag-maintain yung cooling capacity ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo ng konsumo ng kuryente? So, i-check mo kaagad yung Hello mga ka-TV! So, welcome back na naman dito sa J4 TV. So, panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isi-share sa inyo about sa ating mga appliances or ating mga refrigerator. So, sa video na ito is pag-uusapan natin ay about naman sa ating pag-adjust ng ating mga thermostat o yung lamig ng ating refrigerator. So, magsasagot na rin ako ng tanong dito mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga product training, experience mga appliances. So, before ay nagtrabaho ko sa isang malaking kumpanya ng appliances. So, lahat ng mga product training, monthly training na tinuturo nila sa amin is binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So, wag na natin tong patagalin guys. Ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Ruel Macapagal. Sabi niya, ano po ba ang tamang set ng thermostat? 2 doors ref. Please naman po pakisagot. So, shout out sa iyo Ruel Macapagal. So, ang tinatanong niya is ano ba yung mga dapat natin na thermostat para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. Lalong-lalo na sa mga direct cooling, at yung mga no-frost na ginagamit natin sa mga bahay natin. Meron kasing dalawang refrigerator guys na pag-uusapan natin dito na kadalasan na ginagamit natin. Ito yung no-frost at ito yung direct cooling. So ano ba yung difference na yan? Unahin natin itong thermostat ng ating no-frost na refrigerator. No-frost kasi na refrigerator, ito yung frost-free or hindi mo na kailangan pa na mag-defrost. Ito yung mga inverter na refrigerator natin. So paano nga ba mag-adjust ng ating thermostat para mag-maintain yung cooling capacity ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo ng konsumo ng kuryente? No-frost yung refrigerator nyo, tignan nyo kung dalawa yung adyasan ng thermostat o yung control ng lamig. Meron kasi yung mga no-frost na refrigerator na meron dun sa freezer at meron din sa baba o yung fridge ng ating refrigerator. So pag halimbawa dalawa yung thermostat ng inyong no-frost na refrigerator is ilagay mo sa number 3 no, sa freezer at number 4 naman sa ating baba ng ating no-frost na refrigerator. So, ganung paraan, mag-maintain lang yung cooling ng ating refrigerator. At the same time, mas matipid kasi sa konsumo ng kuryente. Ang refrigerator kasi natin guys is merong auto-sensor yan na pagka sobrang lamig is nag-automatic na nagsha-shutdown yung ating compressor. So, mas maganda na nakalagay na sa number 3 at number 4 dun sa baba ng ating refrigerator. So, halimbawa naman, yung refrigerator nyo is direct cooling. Ito naman yung manual defrosting, no? Ito yung kumakapal yung yelo. So, itong direct cooling is ginagamit nating pangtindahan. So, ano nga ba yung tamang pag-adjust naman natin ng ating thermostat or yung lamig ng ating refrigerator? So, ang una mong gagawin is isaksak mo muna ito. Pagkasaksak mo, isagad mo sa pinakataas. Ilagay mo sa high, no? Huwag ko munang maglalagay ng kahit anong pwedeng ilagay doon sa ating refrigerator. So, palamigin mo muna kahit 1 oras or 2 oras. Pag malamig na ito, pwede na tayong maglagay. No? So, pwede na rin tayong mag-adjust. So, ang pag-adjust lang ng ating mga direct cooling na refrigerator is ibase lang natin ito sa laman ng ating refrigerator. So, pagkahalimbawa, konti lang ito, tubig lang naman yung laman ng inyong refrigerator, is kahit nakaka-medium or low lang yan. Pero pag halimbawa, pang business mo ito, pang tindahan, no? Siyempre, mas mataas yung thermostat natin kasi iiwasan kasi natin na matunaw yung mga ginagawa nating yelo o yung mga frozen foods na nilagay natin dun sa ating direct cooling na refrigerator. So, ganun lang guys ang pag-adjust ng ating mga thermostat. So, lagi nating ibabase ito sa laman ng ating refrigerator. Iwasan din natin ang ating refrigerator na i-full, no, or punuin yung freezer kasi pag halimbawa hindi makapag-circulate yung lamig dun sa ating mga refrigerator, hindi niya mahahabol yung pinakagitna, no, na palamigin. So pwedeng aandar at aandar yung ating compressor. So pwede rin tayong kainin sa konsumo ng kuryente. So recap lang guys. So pagka no frost yung refrigerator nyo na inverter, pagka dalawa yung nakita nyo na adyasan niya doon sa ating thermostat o yung ating lamig, meron din sa freezer at meron din sa baba, ilagay nyo sa number 3
no? Or medium. Pagka halimbawa nakalagay low, medium, and high. Lagay mo sa number 3 at number 4 naman sa baba ng ating refrigerator. Pag direct cooling naman yung ating refrigerator, ito nga yung kumakapal yung yelo. Pag naka-high ng matagal yan, pwede na tayong mag-adjust sa medium ng ating thermostat. So, mapunta tayo sa pangalawa na question dito. Mula ito kay JC Tech. Sabi niya, Sir, paano po i-off ang automatic inverter refrigerator? Wala kasing power off button. Diretso na tanggalin yung plug. Thank you. So, ang tinatanong ni JC Tech is pagdi-defrost naman, no? Wala daw siyang nakikita na off button. No, ibig sabihin, walang control ng nakalagay na off doon sa kanyang thermostat na inverter na no frost. Ang gagawin mo lang, Sir JC, is ilagay mo lang sa pinakasagad yung thermostat. Kung number 1, 2, 3, 4, ilagay mo sa number 1 at pwede pong tanggalin yung saksakan. Pero pag inverter na no frost yung refrigerator nyo, automatic naman yan nagdi-defrost. No, daily. Pero pag halimbawa yung refrigerator mo, Sir JC, is madumi na yung ating freezer, so pwede naman nating i-manual i-defrost ito. So yun nga, tinatanong niya bakit wala daw off. So ang gagawin mo is pwede mong ilagay lang sa pinakamababang thermostat, tapos tanggalin yung saksakan. So pwede ka na makapag-defrost. So pagka tapos mo mag-defrost, wag mo kaagad kakargahan, no? Palamigin mo muna. Ilagay mo sa pinakataas naman yung thermostat. Palamigin mo muna kahit 1 oras or 2 oras na walang laman, no? Sa ganung paraan, para hindi kaagad mabigla yung ating compressor dahil nga sa heat load na tinatawag, yung mga nilalagay natin na mga karne, mga isda, so mainit yon. So i-absorb ng ating evaporator yon papunta dun sa ating compressor. So ang mangyayari, dahil sobrang init yon, pwedeng mapwersa yung ating refrigerator. So yun yung gagawin natin guys pagka bibili lang natin ng ating refrigerator. Katatapos lang natin mag-defrost ng ating refrigerator. So wag muna natin kakargahan. So Sir JC, ganun lang yung gagawin mo. Ilagay mo lang sa pinakamababang thermostat at tanggalin yung saksakan. So mapunta tayo sa last natin na question dito. So sa last natin na question dito ay mula ito kay John Michael. Sabi niya, Sir, kapag po ba nagyelo na din binaba ko thermostat ng 3, okay lang po ba yun? So, shout out sa iyo, John Michael. So, ang tinatanong niya is, pagka sobrang lamig na at nagyelo na yung ating refrigerator, pwede na daw ba siyang magbaba ng thermostat? So, nilagay niya daw sa number 3. So, Sir John, okay lang yan, no? Basta, malamig na ito. Pero, wag nyo naman sobrang babaan yung thermostat. Halimbawa, yung refrigerator nyo is direct cooling at may pangnegosyo, no? Ito yung kumakapal yung yelo, tapos binaba mo sa pinakamababang thermostat. So, ang mangyayari kasi nun, halimbawa, gumawa ka ng yelo, no? Magtutunaw yung ating freezer. So, mas maganda na ilagay mo lang sa number 3 or sa medium yung ating thermostat. Huwag yung pinakamababa kasi pag nag-defrost yan, sayang yung mga lamig ng ating freezer, no? So, ilagay mo lang sa pinaka-medium para mag-maintain lang yung cooling capacity ng ating refrigerator. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral at tips dito kung paano tayo mag-adjust ng ating mga thermostat ng ating mga refrigerator para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances or refrigerator. So, kung may mga katanungan ka about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Hanggang dito na lang itong video na to guys. Maraming salamat sa pag-support at panonood lagi dito sa video na to. So mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.